Slack 1 binabash ng dahil sa ginawa ni Shea. Osarogami tinalo ng no-namer sa Liga ng Kwagaguhan. At Katana iisa-isahin ang isabuhay champion. Alamin natin ang mga yan, so tara. Naging maganda nga ang kinalabasan ng labang Shea vs Slack 1 para ito sa isabuhay second round. Nakuha nga ni Shea ang panalo sa score na 6-1. Sa naging laban nga nila sa round 3 ni Shea, may pinarinig siya sa crowd na sinabi ni Slack 1 sa isang podcast about ito sa naging laban nila noon ni Rapian noong Isabuhay 2024 second round. Sinabi ni Slack dito na ibibigay niya ang panalo kay Rapian basta yung TF daw ni Rapian, hati sila. Balikan natin ng bagya ang mga sinabi dito ni Slack 1. Sa Isabuhay di niya ako kilala. Pues makikilala ka na ngayon bilang isa sa sumisira sa integridad ng torneo. Eto. Sinabi ko kay Rapian, yung ano pa lang yung kakapanalo ko pa lang kay Class G. Sabi ko kay Rapian. Kay Rayan ko pinasabi, yung ano, yung nag-aano ng FRBL, yung nag-organize ng FRBL. Sabi ko, pre, sabihin mo kay Rapian, ano na lang, sa kanya na yung semis. Okay. Papatalo ko na yung laban, hati kami sa TF niya. Ayaw. Hindi siya pumayag. Sinabi ko yun kasi yung pagbibigay pa rin pre, hindi pa rin biro yun. Kumbaga parang sureball na yung pera. Gusto ko, sureball na yung pera, na yung pera, tas ikaw, sige na, tuloy mo na yung pagpapatunay mo dyan. Kasi ako, hindi ko naman gusto magpagalingan sa inyo, gusto ko lang bumatil talaga. Hindi. Yung parang hindi ako pinareplyan. Tas nung malapit na yung laban, yung kasama ni Rapian, naghamon pa ng pustahan. Ang laki pre. Magkano? Yung sa tropa lang niya, 20 na eh. Tas yung sa mga pinagsama-sama pa. Side bet, okay. No, malaki. Parang na-insulto ako, pre. Parang tangina, grabe. Wala ka pang sulat nun? Hindi. Handa na ako. Handa ka na nun nung nalaman mong naghamon ng pustahan. Kaya kinausap ko yung tropa ko rin na may budget na labanan mo yan. Yung labanan? Libanan! Pinalagan yun, ang pinaghawak si M-Site. Okay. Ngayon, sabi ko, may tiwala ka ba? Sabi niya, may tiwala ko pre, 20 million. Hindi birong pera yan, pero pinagkakatiwala ko sa'yo. Sige. Tinatanong ako nila, Papa Benji, handa ka ba, Papa? Lalaban ako. Sige, sabi ko, sige, ikaw bahala, Papa. Laban nila. Nung gabi na yun, dun sa talambuhay ko sa flip top, dun ko talagang umpisa pa lang, yung nag-uumpisa pa lang yung event. Umaapoy na yung katawan ko, pre. Gigil ka na, no? Naramdam ko na, yung hindi ako pwede matalo ngayong gabi na to, kahit sino sa inyo. Parang gano'n. Okay. Sa lahat ng naka-line up, pre, lahat ng naka-line up ng gabi na yun, kahit sino makalabang ko sa inyo lahat, men. Tutumba kapag na-spit ko to. Parang gano'n. Gano'n ang pakiramdam ko nun. Hindi ko mapaliwanag kasi pre, galit talaga ako nun eh. Sobrang galit ako ng dami nagbaba sa akin. Pero hindi ko intention yung gano'n. Hindi ko intention na magyabang. Kumbaga parang nadala ako ng sobrang galit. Mapapansin nga sa comment section ng video na ito, puro bash ang inabot ni Slack. Sa kabilang balita naman, star na nga may tuturing sa Osarogami sa Liga ng Kwagaguhan dahil siya ang nagbigay dito ng exposure. Pinakilala niya nga na sabing liga sa naging laban niya kay Oxmag. Matapos ang laban nila ni Oxmag, nagkaroon ng laban si Osarogami sa Liga ng Kwagaguhan at siya ang main event dito. Nakalaban niya si Awa 143. Inaasahan ng marami na magiging madali lang kay Osarogami makuha ang panalo. Pero iba ang nangyari dahil natalo si Osa dito. Balikan natin ang bagya naging laban nila. Pero hindi na ako nandito para malimos ng katiting yung respeto. Bahala na kung sino masabugan. And I shall fucking bow your heads. Pag si Oza sa roster, andito ako para katakutan. Lahat ng pagkatao ko nagsasalita on my behalf. At isama mo yung ako bilang Mage Carl. At matuto ka rumispeto sa top dog ng liga. Magbigay galang yumuko ka kay King Charles. Aaron, ba't ang baho? Nakakasulasok!
Kaya pala. May taga-banghay. May taga-tulig salita. Mali. May taga-flip. Mali. May taga-rap lines. Sulol tayo! Kasi pinahiya to ni Sisig sa rap lines. Tapos, bumabalik ka dito sa Kwago. Pero real talk, dinamdam niya yung pagkatalo. Kaya kay Lord nagkalat si Gago. Oo, naputol lang win streak. Nagmukmok. Akala mo'y naggawan ng laruan? Hoy, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Siya ang tunay na talunan. Kasi ungas. Kas dito ka mag-aangas at makikipag-agawan ng titulo? Hoy, remind ko lang ha. Pondo ng liga yung nasayang dahil natapakan ligo mo. Tas iyayabang mo, 7 years experience, yung utak mo mapurol. Tandaan mo, walang silbi yung talas ng espada kung mismong bakal ay marupok. Kaya, dapat nga magpasalamat ka pa kay Sisig. At yung pagkatalo tanggapin ng malugod. Kung di ka pinukpok ng metal itong pang, di naman magiging matunog. Kaya, tigil-tigilan mo ngayong hipapan dyan. Di ka naman tatagal sa tulad namin na demonyo. Di bale, magiging metalhead ka rin naman pag binakalan kita sa ulo. Pero, At sa huling balita, papalapit na nga na papalapit ang Gubat 16 kung saan ang main event dito ay Katana vs J-Black, champion vs champion. At nagbigay nga ng thoughts dito si Enigma. Ito yung napaka-interesting, napaka-toss-up. Talaga, parang battle of the unexpected to para sa akin. Si J-Black, ilang beses na niya kayo ginulat na kung kailan nyo akala na parang ganito, ganyan lang, tapos biglang bibigay siya ng pinakamatinding performance ng buhay niya. Gamit ang mga kakaibang silip na talagang nakakapitalize niya. Tapos ganun din si Katana, unorthodox approach or unorthodox choice of angles na nagagawa niya ng napaka-creative na execution at kung ano-ano pa. Syempre, rhyming ability nandyan, aggression baka lamang si J-Black, delivery siguro medyo pantay kahit na in a way mas malinaw talaga si J-Black, pero yung isang technique ni Katana talaga na parang naagaw niya talaga yung attention mo kahit lalo kapag hinihinaan niya yung ibang bigkas niya Exciting makita yung susunod na gagawin ni Katana. Dagdag pa ni Enigma, mukhang ang tema daw na ginagawa ngayon ni Katana ay isa-isahin ang isabuhay champion. At kung di pa ba obvious, mukhang andun si Katana sa mission na mang-isa-isa ng mga previous isabuhay champion. Tingnan. Base sa sinabi na ito ni Enigma, mukhang bibigyan si Katana ng isabuhay champion. So kayo ba mga kuis, tingin nyo, kung makalagpas si Katana kay J-Black, sinong isabuhay champion ang maganda niyang isunod? At tingin nyo, pwede na bang makapasok sa flip top si Awa 143? Kung naman sa loobin mo, comment lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.